Ngayon, ang paksa natin, magbibigay tayo ng mga ginintuang aral mula sa isang kwento ng isang taong pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinuri ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang kwento ng huwaran na tabi'in o isang alagad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginintuang aral, mga aral mula sa kwento ng isang, Masya Allah, kapuri-puri na tao. Kukuha tayo ng aral, pagmuni-munihan natin, kukuha tayo ng aral, magre-reflect tayo, at upang magsilbing baon natin sa pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw, upang tayo ay kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng katulad ng pagkalugod niya sa taong ito. Ngayon, sino yung tinutukoy ko? Ang aking tinutukoy ay isang tabi'in na si Uwais ibn Amir al-Qarni di kaya al-Qurani. Si Uwais al-Qarni na isang tabi'in, isang tabi'i. Ibig sabihin, hindi siya sahabi. Hindi niya nakita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero siya ay nag-Islam sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi niya nakamtan yung karangalan na maging sahabi, makasalamuhan niya ang Rasulullah sa isang kadahilanan. Si Uwais al-Qarni po, isang tabi'i. Hindi siya sahabi, subhanallah. Pero sa kainaman niya, fadl, yung kabutihan niya, yung mga katangian na tinataglay niya, yung nakakamanghang mga katangian na tinataglay ng tabi'in na ito na scholar, ay pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na pinaalam niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan ng tao na ito bilang pagpupuri at kamangha-mangha ang mga katangiang kanyang tinataglay na kung saan samantalang hindi siya nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang nakakamangha sa taong ito. Hindi nakita ng Rasulullah. Pinaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala, wahi. At sinabi niya sa Rasulullah na mayroong isang tao sa Yemen. Yemen, ang taong to, tubong Yemen. Hindi sa Madina, hindi sa Makkah. Nag-Islam lamang, pero hindi niya nakita, nakasalamuha ang Rasulullah dahil sa isang kadahilanan na ating ihahayag. Pero sinabihan, pinaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah na mayroong isang Muslim tagasunod sa Yemen na nakakamangha ang kanyang kalagayan. Subhanallah. Kaya isang araw, habang nagtitipon ang mga sahaba, sohbah ng Rasulullah, sinabi o pinaalam sa kanila ng Rasulullah ang hinggil sa taong ito, ang paglalarawan kay Uwais al-Qarni. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'in yuqalu lahu Uwais al-Qarni. Tandaan ninyo, meron akong sasabihin sa inyo, ilalarawan, iahayag. Ang pinakamainam na mga tabi'in, tagasunod, ibig sabihin ng tabi'in, sumunod sa mga sahaba. Sila yung sumunod sa kabutihan. Tinahak nila yung landas ng mga sahaba. Na ang tinatawag sa kanila tabi'in o di ka tabi'in. Sumunod sa landas ng mga sahaba. Ang pinakamainam sa mga tabi'in, tagasunod ninyo, na mamumuhay pagkaraan ninyo o maabutan nila kayo, na hindi kabilang sa sahabi, itong si Uwais al-Qarni na isang tabi'i. Pinuri ng Rasulullah, pinakamainam na tabi'in. Pangalawa, anong dahilan? Walahu walidahu wa biha barrun. Subhanallah. Meron siyang magulang, ina. Meron siyang ina
na napakamasunurin, mabuti sa kanyang pakikitungo sa kanyang ina. Ito yung dahilan. Meron siyang ina na pinakikitunguhan niya ng mabuti. Pinakikitunguhan niya ng mabuti, masunurin, pinagsisirbisyuhan. Subhanallah. Meron siyang ina na napakabuti sa kanya. At itong taong ito, sabi ng mahal na Rasulullah, bilang paglalarawan din, meron siyang karamdaman, sakit sa balat o katawan. Ito yung leprosy o di kaya keto, na pinagaling ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dua ng kanyang ina o di sa dua ni Uwais al-Qarni. Pinagaling ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maliban lamang sa isang kasing laki ng dirham o coin na sa kanyang bandang balikat, upang, sabi ng mga ulama, ang hikmah ay tiniran ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganong kalaki para kapag nakikita ni Uwais ang puti na iyon, naaalaala niya ang pabor, biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan pinagaling siya mula sa sakit na leprosy o ketong. At itong tao to, sabi ng Rasulullah sa mga sahaba, kapag nakatagpo ninyo siya, ay humingi kayo ng panalangin dahil yung panalangin niya ay katanggap-tanggap. Kung kaya niyo, humingi kayo sa kanya ng kahilingan na humingi ng kapatawaran para sa inyo, humingi ng kapatawaran kay Allah para sa inyo, dahil yung dua niya ay katanggap-tanggap. Subhanallah. Tingnan yung kamangha-mangha. Pinuri ng Rasulullah na hindi niya pa nakita, hindi kabilang sa sahabi. Ito ay wahi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Law aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Isa sa kainaman, pabor ng taong ito, kung siya ay manunumpa kay Allah, i-honor niya, paparangalan niya, tatanggapin niya ano pa man ang kanyang kahilingan, ano pa man ang kanyang isinusumpa o kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kainam. Ganito ang katangi ang tinataglay ni Uwais. Bakit ganito ang kanyang kalagayan? Subhanallah. Dito lamang sa maiksing hadith na ito, malalaman na natin yung kainaman niya dahil sa kanyang pagiging mabuti sa kanyang mga magulang. Si Uwais al-Qarni ay tubong Yaman. Malayo sa Makkah, Madina, katabi lang ng Saudi, ibang bansa. Tubong Yemen. Ulila, nag-iisang anak at ulila sa ama. Ibig sabihin, musmus paon, nasa batang edad, ay kinuha na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ama. Pumanaw na ang kanyang ama. Pumanaw na ang kanyang ama. Nag-iisang anak, ulila sa ama. Ulila, subhanallah. At ang kanyang, noong siya ay lumalaki na at tinutulungan niya ang kanyang ina sa hanap buhay, pagsisirbisyo sa kanya, ang kanyang tanging trabaho ay nag-aalaga ng tupa. Tagapastol, namamastol sa mga tupa, na dito niya kinukuha yung sahod o kabuhayan nila, na nagtatrabaho sa isang may-ari, nagmamay-ari ng mga tupa, at inaalagaan niya, at dito lamang siya, ito lamang yung hanap buhay niya. Subhanallah. Big sabi, miskin, kabilang sa dukha, si Uwais al-Qarni. Noong lumalaki na siya, ito na yung time na lumaganap na ang Islam. May mga pinapadala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Yemen bilang magpalaganap ng Islam, at tinanggap ni Uwais ang Islam sa murang edad o sa kabataang edad. Mashallah. Nagbalik Islam si Uwais al-Qarni. Narinig niya ang hinggil sa Islam, ang hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nagmimithi siya
Naghahangad siya na naway makita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam niya yung karangalan, syaraf, honor, na makita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makasalamuha at makuha yung karangalan na maging kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil kabilang sa kondisyon para maging sahaba ka, makita mo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at yumao kang nandun pa rin sa pananampalatayang Islam. Subalit, ang nakapagpigil lamang, tingnan nyo, ang nakapaghad lamang sa kanya para hindi makapunta sa Madina ay ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya kayang iwanan. Subhanallah. Noong siya ay pumasok na sa Islam, humantong na nabulag ang kanyang ina. Subhanallah. Pagsubok, hindi niya kayang iwanan. Hanggang sa mabanggit na si Uwais, sinabi niya sa kanyang ina na, aking ina, gusto kong pumunta sa Madina upang makita ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at pag nakita ko, nakapagsalam ako sa kanya, uuwi ako kaagad. Pero sabi ng kanyang ina, Uwais, tingnan mo itong aking kalagayan. Huwag kang lumabas, huwag kang tumungo sa Madina dahil wala akong kasama. Nag-iisang anak si Uwais, subhanallah. Kaya sa tanang buhay ng Rasulullah, hindi niya nagawa yung hinahangad niya na makita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang pagsisirbisyo sa kanyang ina, bulag na ina. Kaya sa oras na ito, subhanallah, buong buhay niya puro pag-aalaga sa kanyang ina, bilad sa araw, lahat sakripisyo para sa kanyang ina, subhanallah. Kaya bilang gantimpala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinaalam ng Rasulullah sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang hinggil kay Uwais al-Qarni, subhanallah, na nasa Yemen, hindi nakita ng Rasulullah, hindi sahabi, hindi propeta. Pinaalam, recognize ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan ng tao na ito na si Uwais al-Qarni. Kaya sinabi ng Rasulullah, subhanallah, sinabi ng Rasulullah sa mga sahaba, pinaalam din niya na mayroong tao, pinakamainam na tabi'in si Uwais al-Qarni, mayroon siyang magulang na napakamasunurin, napakamabuti sa kanya. At darating sa inyo, sa huling pagkaraan ko, itong si Uwais al-Qarni, kung makasalamuhan nyo, hingin nyo, humingi kayo ng panalangin sa kanya dahil katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Subhanallah. Tingnan nyo. Inutusan, naghabilin ng Rasulullah sa mga sahaba. Sahaba, alam natin yung antas nila. Alam natin yung antas nila. Kabilang doon sa mga sahaba, si Umar, si Ali. Kaya pagkaraan yumao ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, noong naging khalifa si Umar, pagkaraan ni Abu Bakar, hindi ito nakalimutan ni Umar itong habilin ng Rasulullah. Taon-taon sa Hajj, hinahanap at itinatanong niya si Uwais al-Qarni. Taon-taon, para isakatuparan itong habilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapag nakasalamuhan ng mga sahaba o ni Umar, isasalam niya, ipaparating niya ang salam ng Rasulullah at yung ibang habilin. At gustong makasalamuha mismo ni Umar bin Khattab itong si Uwais al-Qarni dahil nagtataglay siya ng kainaman, pabor at katangian na wala sa iba. Subhanallah. Samantalang pangkaraniwang Muslim siya. Pangkaraniwang Muslim, subhanallah. Taon-taon, hinahanap, itinatanong ni Umar bin Khattab itong si Uwais. Tinatanong niya sa mga Ahlul Yemen, mga tao sa Yemen, kilala niyo si Uwais, kilala niyo si Uwais. Hindi nila kilala. Hindi kilala, hindi tanyag, hindi popular. Hindi alam ng mga tao yung mga pagsambang ginagawa niya, yung kabutihan niya. Subhanallah. Kaya noong huling panahon na ng pagiging khalifa ni Umar, pinatayo niya yung mga Yemen, Ahlul Yemen. Tinanong niya
kung sino sa kanila ang mula sa tribo ng Karan at mula sa Murad. Dahil dito kabilang si Uwais. Hanggang sa nandoon si Uwais, kabilang sa nag-Hajj. Kabilang sa nag-Hajj. Namangha si Umar bin Khattab, nasiyahan, nagalak. Dahil ilang taon niya hinahanap itong si Uwais. Tinawag niya si Ali radiyallahu anhu at pinuntahan nila. Subhanallah. Nang makasalamuhan nila, unang nadatnan nila, nagsasala si Uwais al-Qarni. Pagkaraan, nagsalam sila. Sabi niya, ikaw ba si Uwais? Sabi niya, oo. Meron kang ina na ikaw, pinakikitungo mo ng mabuti? Sabi niya, opo. At pero siya na ay yumao, pumanaw na. Meron ka bang sakit na ketong pero pinagaling maliban lamang sa isang kasing laki ng coin? Sabi niya, meron dito sa bandang balikat. Sabi niya, kung ganun, ikaw yung si Uwais na sinabi, hinabilin sa amin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bago siya yumao, na ipagtatanong at hahanapin namin at magsasalam kami sa iyo, at kung pwede ay humingi kami ng panalangin sa iyo, na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa umma na ito, o manalangin ng kapatawaran sa akin at sa umma na ito. Sabi ni Uwais, Ya Umar, Khalifa, sahabi ka. Kayo ang pinakamainam na nilalang tao pagkaraan ng mga propeta, pagkaraan ng Rasulullah. Sabi ng Umar, ganyan ang habilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At nanalangin nga si Uwais al-Qarni. Pagkaraan, subhanallah, paunti-unti nang lumalaganap, nababalitaan ng mga tao yung katangian, yung mayroong kay Uwais al-Qarni, na rin nakatanggap-tanggap yung dua niya, pinupuri siya ng mga sahaba, kumakalat na. Kaya ang hiniling ni Uwais, sabi ni Umar, saan ka ngayon tutungo? Sabi niya, pupunta ako sa Kufa. Ayaw na niyang bumalik sa Yemen dahil kumalat na yung patungkol sa kanya. At maaring puntaan siya ng mga tao, magkaroon ng fitna. Tignan niyo yung pagpapakumbaba ni Uwais. Ayaw niyang malaman yung kalagayan niya. Sir bainahu wa bainallah. Lihim na ang nakakaalam lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Umar, tutungo ka sa Kufa, itong Iran at Iraq. Gusto mo bang magsulat ako ng kasulatan o letter at ipadala ko sa gobernador ng Kufa para mabigyan ka ng privilege, halaga, na bigyan ka ng halaga, bigyan ka ng kunting kayamanan o bahay, matutuluyan? Tinanggihan ni Uwais. Sabi niya, hindi ko na po kailangan. Gusto kong mamuhay kasama ng mga miskin, simpleng buhay at walang nakakaalam. At isa lang ang hinihiling ko sa iyo, Umar. Isa lang ang hinihiling ko sa iyo. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, ilihim mo itong gagawin ko at itong patungkol sa akin. Itong plano kong pumunta sa Kufa at itong mga ilang nalaman mo patungkol sa akin. Subhanallah. Tignan niyo yung pagiging ikhlas, pagiging mapagkumbaba ni Uwais al-Qarni. Hanggang sa tumungo siya sa Kufa at ilan sa pagsasalaysay, siya ay yumao sa jihad. Nasyahid siya, namartir siya sa isang digmaan, isa sa digmaan, at nasahid siya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan si Uwais al-Qarni. Tignan nyo ang pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah. Sa Quran, punong-puno ng mga kwento hinggil sa mga taong, subhanallah, kapuri-puri, mga katangiang tumataglay na nakakamanghang katangian, iman, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Upang maging ehemplo, pamarisan. Upang pamarisan, huwaran, maging huwaran. Ganon din ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinapaalam, binabanggit niya sa atin ang hinggil sa mga tao na nagtataglay ng iman, takot, mga katangian na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala upang maging huwaran. At kabilang dito si Uwais al-Qarni.
si Uwais al-Qarni, subhanallah, na hindi sahabi, pangkaraniwang tao, miskin dugha, pero pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong katangian, subhanallah, anong karangalan ang meron kay Uwais al-Qarni? Walang pag-alinlangan, subhanallah. Dahil sa kanyang mga sekretong pagsamba, kabilang na dito yung kanyang pagiging masunurin sa kanyang magulang.